Hello, hello mga kaulam. Tayo kakain muna ng ginataang alimasag. Pero ang kalabasa ko ay hindi yung hinog. Ang kalabasa ko ay wala nang laman yung nuggets. Ang aking kalabasa ay yung buko ng kalabasa. Tapos, kuha tayo nitong ating bawang. Hindi ako nakakuha ng kutsara. Mga 3 peraso lang ang bawang. Yan. Wow. Kain tayo. Maligayang Pasko at masaganang bagong taon sa inyong lahat. Kain-kain. Sabaw na natin ito. Ay! Nahulog ang laman. Nahulog ang ano ko. Ayan. Kain tayo mga kaulam. Kain tayo ng ginataang alimasag na may sitaw. Bismillah. Manamis-namis talaga dahil sa kalabasa. Harap. Kain tayo. Merry Christmas po. Bismillah. Tapos meron ditong pritong itlog. Natira ang aking anak. Ulamin ko natin. Sarap. Kahit na mapayat ang alimasag, alimasag pa rin ito. Mainit. Mainit na mainit. Buksan natin. Wow! Anong init. Magsakalabasa muna. Mainit ang alimasag. Maigit ay buksan natin ang electric pan. Ayan. Ayan tayo. Wow. Bawang. Suwak na suwak ang lasa. Roden Valenzuela, kaan po. Ma'am Egay Catherine, kain. Merry Christmas. Ang asawa ko yung nasa Dubai. Ini. Sus. Sarap. Kalabasa muna. Paborito ko talaga ito eh. Kain tayo, Ma'am Lani Sagon. Kain tayo. Ko. Malaman din naman.
Shout out Ma'am Egay Catherine from Sabang, Magdalena, Laguna. Ay, may Magdalena palang lugar sa Laguna. Uy, Ma'am Lani, magkita tayo dito sa Dubai. Ay, kaso, January 5 may pasok na ako. January 5 may pasok na kami. Busy na dahil kami ay may observation. May inspection kami. Pero, tawagan mo pa rin ako, Ma'am Lani. Ma'am Hermosa, good afternoon, good evening. Evelyn Cruz. Wow. Sarap. Mapayat siya, pero marami din naman laman. Tapos burong bawang. Yung nagtatanong po sa hikaw, kumakain po ako, Ma'am Mariam. Sagutin ko po mamaya ang PM nyo. Ano po? Kumakain lang po ako. Sasagot po ako ng PM pagkatapos po ng aking kain. Kasi iba po ang oras ko sa pagkain, tapos iba rin ang oras ko po sa pagsagot sa mga inquiry po ng ating ibinibenta. Sarap. Gusto ko sana mga kaulam may pritong isda. Kaso, ang tagal ma-defrost ng isda, palibhasa malamig ang panahon din eh. Pag summer, madaling mag-defrost ang isda. Pag galing malamig ang panahon, Diyos ko po, kaya na pang umaga naka-defrost, matigas pa rin. Sarap. Actually, ang lamig din sa UAE ay sa January pa mag-umpisa. Ma'am Marife Rodriguez, hello! Good evening. Kamusta ka dyan, Ma'am Marife? Bakit ka naman kung kailan ako nakakain? Tsaka naman Makati ang ilong, nakakaiyamot. Kaninang wala akong ginagawa, hindi agad kumati. Kung kailan ako nakakain, tsaka Makati. Kamusta mga kaulam ang inyong mga Pasko? Ang inyong Pasko, parang ang dami ng Pasko mga napaplural tuloy ako. Kamusta ang handa? Kamusta ang banding? Kamusta ang inyong Kamusta ang mga bata? Ano po doon ako excited makinig ng mga kwento nyo sa mga bata. Kamusta ang pamamasko? Buti walang ulan, no? Buti hindi maulan.
Hi Luisa, ang inay okay naman. Ayun, doon sila kumain sa bayan. Kasama ng kapatid ko. Okay naman ang inay. Kaso ang inay mga kaulam ay may check up yun sa ano. May check up ang inay sa December 30. May follow up check up. Ang inay nga po hindi ko na ikwento sa inyo mga kaulam dahil ako'y nalungkot talaga ng mga nakaraang araw. Ang inay ina-ospital. Tapos pinababalik siya ng ospital sa December 30. Kain po tayo, kain. Sarap. Nakuha ko yung laman. Kasi ito alam ko wala na itong laman dahil ay meron pala. Yung in-steam ko, tumagas na yung taba niya. Wow. Kahit payat mga kaulam, ay marami pa din siyang laman. Kain tayo, Ma'am Ellen Carlos, Fam kain, Ma'am Maria Teresa kain. Hindi ko kayo maisa-isa po. Sarap. Okay, di tapos agad ang usapan natin sa kain. Tayo maguntahan muna ha ng tungkol sa Pasko. Naku, excited naman ako makinig ng inyong mga kwento. Maghuhugas na ako mga kaulam ng kamay. Kamusta mga Teka, ilapit natin ang ating camera. Ma'am Puten de Torres Kulawit, Ma'am Gemma Juandes Martinez, Merry Christmas. Ma'am Mariam Alsaadon, Merry Christmas po. Uy, ano na, mga kaulang, kumusta inyong Pasko kahapon? Kamusta ang simba? Kamusta ang mga bata? Diyos ko, anong kwento ng mga bata? Pagka bigat ang ginagawa natin sa umaga, pagising, paliliguan, bibihisan ng bagong damit, yan. Tapos lalagyan ng bag, dahil nga sa mga pinamaskuhan nila, kung ito man ay mga pera, o kung ito man ay mga candy, o kung mga laruan, ano man ang kanilang matanggap, anong kwento ng mga bata. Nung bumalik sila ng bahay, i-jacket ko, pero balabal ko, pero lalabhan naman na. Ma'am Jen Lapitan, Tandang, good evening. Ma'am Melody Kawit, salam. Ito lamang talaga ang problema sa alimasag, no, maamoy sa kamay. Pero kaya rin na, mga kaulam. Ma'am Maria Elena Hogno, Merry Christmas. Mga kaulam, Merry Christmas sa inyong lahat. Maligayang Pasko at sana ang aking hiling sa taas, ang ating dasal ay magkaroon tayo ng masaganang bagong taon, magkaroon tayo ng masaganang taon, magkaroon tayo ng malusog na pamilya, masayang bahay, ewan ko mga kaulam, pero ako mga kaulam, siguro kung hihingi ako ng maraming pera sa Diyos, yun na yung pinakahuli kong, yun na yung magiging pinakahuli kong wish. Kung bibigyan ako ng Diyos, nang sasabihin ng Diyos na, bibigyan kita ng 5 wishes. Siguro ang kauna-unahan kong i-wish mga kaulam, health ng aking buong pamilya, yung kalusugan, magkaroon ng maayos ng kalusugan, yun ang numero 1 kong hihilingin. Pangalawa,
ang hihilingin ko ay maging masaya ang aming bahay. Yung hindi kami nagbabangayan, yung parati nagkakaintindihan kung may problema man. Pangatlo, makatapos ang aking mga anak ng pag-aaral, matupad nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Pang-apat, kami mag-asawa ay maging matatag pa rin, dire-diretso, walang susuko, walang kahit na ano. At pang-lima, kung bibiyayaan kami ng pera, magpapasalamatan ko yun. Para sa akin mga kaulam, pagka nagkaroon ka ng pamilya na malusog, yung hindi pabalik-balik sa ospital, yung mga ganyan, ano na mga kaulam, kayamanan na natin yan. Sobrang yan na yung pinakakayamanan sa akin. Shout out Rhea Argilias Padua, Merry Christmas. Jen Lapitan Tandang, Merry Christmas. Merry Christmas sa inyong lahat mga kaulam. Batid ko na kayo ngayon ay napagod. Alam kong kayo'y kahapon ay busy. Kaya hindi na rin ako nag-live kahapon. Dahil naku, alam ko, sabi nga ng asawa ko, mag-live tayo. Sabi ko, wag na. Busy ang mga tao ngayon. Busy sila sa pamilya. Busy sila sa pagsimba. Busy sila sa pag-assist ng mga bisita, or busy sila sa pagpunta sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan, busy sila sa kanilang mga parties. Sabi ko, huwag na natin silang abalahin. Hayaan na natin ang mga tao ngayong araw na to mag-busy. Ma'am Melinda Rose Perez, Merry Christmas. Tapos kahapon mga kaulam, Ma'am Rica Baldo, Merry Christmas. Bagamat hindi naman kami nagsi-celebrate mga kaulam ng Christmas, kami mag-anak dahil Muslim nga kami, ay naniniwala naman kami mga kaulam sa Pasko. Naniniwala kami dahil ang counterpart ng mga kaulam ng Bible ay Quran. Naniniwala kami na si Fatima o si Maria, si Virgin Mary ay nanganak ng isang batang lalaki, which is si Jesus nga. So pinaniniwalaan din namin yan sa Quran. Pero hindi nga lamang namin sinasamba as siya yung Diyos. Kumbaga, iba lang tayo ng aral sa ating pananampalataya. Pero mga kaulam, sa dulo naman yan, doon din tayo magkikita-kita. Ning Edith, Merry Christmas. Evangeline Rasi Ampaya, Merry Christmas. Ma'am Shoni Sakupayog, Merry Christmas. Marisa Isabella Pulgo, Merry Christmas kapatid. Kamusta kayo dyan? Sana'y maayos ang lahat. Yun lamang ang aking hiling. Ma'am Erica Miskel, Merry Christmas and a prosperous New Year to you and to Sir John Miskel. Sana po'y, I hope that everything is fine. I hope that everything is, healthy. Kasi mga kaulam, pag sinabi natin healthy, when we say healthy, it's not about only our health. When we say healthy, it includes the happiness, it includes the prosperity in the house. So sana, healthy ang lahat sa atin. Tapos kahapon nag-video call lang ako sa mga inay. Nasa Candelaria nga sila kasama ang kapatid kong panganay, tsaka yung mga apo. Tapos kasama yung pamangkin ko. Nag-enjoy din naman sila. Paano malalaman kung mataba ang alimasag? Ang bibilin mo yung babae. Yung binili ko kasi mga lalaki, unang-una, kaya ko binili ang lalaki na ito mura, kalahati ang depresya ng presyo. Ang plano ko naman dito sa mga alimasag na to na lalaki, ay itotorta ko. Alam niyo yung totorta, yung i-steam mo muna, tapos tatanggalin mo ang laman, hihimayin mo yung pinakalaman, tapos lilinisin mo yung shell, tapos yung laman, mag-chachap ka ng mga onion, bawang, mag-chachap ka ng carrots, patatas, tapos yung parsley, i-chachap mo din, tapos hahalu-haluin mo, lagyan mo ng itlog, lagyan mo ng kaunting harina, tapos ibabalik mo siya sa shell, tapos ipiprito mo siya ng pa-deep fry. Yun sana ang plano ko sa aking alimasag. Kaso, dahil nga nung binili ko ang alimasag na to nung ay umulan ng malakas din sa Dubai, sa Dubai at saka sa Sharjah. Nung umulan ng malakas na yun, abay nawala ng tubig. Tinawad na ako magluto. Nawala ng tubig Ma'am Karina de la Paz, Merry Christmas. Thank you very much. Ma'am Patricia Rivano, Merry Christmas. Magandang gabi po, Ma'am Adelrita de Maano. Merry Christmas. Salamat po ng marami. Bakit di ka nagbablog ng mga alahas? Ma'am, hindi pa po kasi pinapaubos ko pa po ang aking mga perfumes. And then, kasi po ma'am, kaya hindi pa po ako nakakapag-vlog. Yung mga uuwi po na pagpapadalan ko ng alahas, by January pa.
second week ng January. So, ano po, bukas po magla-live ako ng mga alahas kasi nga malapit na rin naman ang uwi ng aking mga kaibigan. So, magla-live na ako bukas po. Nag-post lang po ako ng ilang araw dahil pinapaubos ko lamang yung aking mga pabango. Ma'am, paano po magluto ng leche flan? Ma'am Vanessa, meron akong vlog niyan. Meron akong vlog ng paano magluto ng leche flan. Pakihanap na lang. Ang leche flan, alam niyo mga kaulam, ano yan eh. Madali lang yan gawin. Jasmine Hunterial Ruiz, Merry Christmas. Jasper Gida, Merry Christmas. Tapos, ayun, ako naman ay dahil Maring Valdez, Merry Christmas po, Ma'am Maring Valdez. Dahil mga kaulam, kahapon, dahil nga medyo nainip din ako na alam ko ang mga tao, nagse-celebrate. Tapos, ang mga anak ko, makakachat ang mga kaibigan nila. Ang mga kaibigan nila, busy-busy sa pamilya, nagse-celebrate. So, pero medyo naawa naman ako sa mga bata. Sabi ko, gusto ganyong lumabas. Sabi niya, yes. Sabi ko, sige, saan yung gusto niyong gawin? Sabi ng mga bata, gusto daw nilang mag-breakfast. Ako naman talaga, personally, gusto ko lunch. Kahapon dapat gusto ko mag-lunch. Pero ayaw ng mga bata ng lunch. Gusto nila ay breakfast. Tapos, sabi ng asawa ko, maigi pa nga ang breakfast para pagkatapos natin uwi na ng bahay, tulog ulit tayo ng tanghali. Dahil mga kaulam, sinusulit namin yung oras at sinusulit namin yung panahon na bakasyon kami. Tulog kami ng tulog ang mga bata. Pero gising sila sa gabi. Nanonood sila ng pelikula magkapatid sa gabi, tapos tulog sila sa maghapon. Ang asawa ko tulog din ng tulog. Dahil pag may pasok naman talaga mga kaulam, kulang naman talaga kami sa tulog. Merry Christmas, Ma'am Viana Estrellas Flor de Lisa, Ma'am Mirna Alcalde Aranton, and Ma'am Edna Oliva Marcaida. Merry Christmas po sa inyong lahat. So kahapon mga kaulam, yun nga, nasa vlog ko naman na yun na akala na, ang original plan talaga namin mga kaulam is kakain kami sa IKEA. Dahil mga kaulam, kung hindi nyo natatanong, nagtrabaho ko ng 2 years sa IKEA. Namiss ko ang pagkain ng IKEA. Namiss ko yung meatballs, namiss ko yung salmon nila, namiss ko yung, basta ang dami kong namiss na pagkain ng IKEA. Tapos namiss ko yung Swedish chocolates. Doon gusto ko sanang bumili. Tapos gusto ko rin bumili ng 2 dirhams na ice cream. Tapos gusto ko rin bumili ng masarap nilang shawarma. Kasi masarap talaga mga kaulam ang pagkain dito sa IKEA sa Dubai. So sabi ko sa mga anak ko, parang ungkot-ungkot na lang kami. Pagkatapos namin mag-breakfast sana ng IKEA, ungkot-ungkot na lang kami doon sa baba, sa may cafeteria. Tapos bili kami ng ice cream, kain kami ng shawarma. Parang ganyan ang trip ko kahapon. Ito namang asawa ko ayaw. Hindi naman siya nagsasalita, ayaw pala niya. Ang gusto pala ng asawa ko ay sa hotel dahil gusto daw niya magpaluto ng egg, gusto daw niyang tikman yung mga cheese ng yung mga different cheese. So sabi ko sa asawa ko, sige, dahil gusto mo mag-hotel, puntahan natin yung dati nating pinupuntahan na Albustan Rotana na may pinakamasarap na breakfast sa lahat ng Rotana na puntahan namin. Ngayon, sabi ko sa asawa ko, yung Albustan Rotana matagal nang wala yung pangalan, pinalitan na nila. Nung una, ang ipinalit nila parang Roda Hotel. Tapos ngayon, pinalitan na naman nila, after few years, pinalitan na naman nila ng Movenpick. So sabi ng asawa ko, siguro naman hindi nila pinalitan ang menu ng pagkain. Sabi ko, sige, try natin. Nalungkot kami mga kaulam kasi wala na talaga lahat yung mga paborito naming pagkain. Naiba na talaga lahat yung pagkain nila. So sabi ko, sige, kung ano na lamang ang nandito. Medyo late kami dahil magsasarado ang breakfast ng hotel. Nag-start sila ng 6 a.m. Tapos magsasarado sila ng breakfast ng 10:30. Dumating kami 10 o'clock. Dahil umalis kami dito sa bahay 9:30 na. Dahil nga ang plano nga namin IKEA. Ang bukas naman ng IKEA 10 o'clock. Kaya naman 9:30 kami umalis ng bahay. IKEA dapat. Para swak na swak kami sa 10 o'clock na bukas. Itong asawa ko nga umapila. Sabi ko, sige, okay, fine. So ayun, hindi naman, to be honest, hindi kami nag-enjoy sa pagkain. Pero pinasalamatan pa rin namin dahil syempre pagkain yun eh. Hindi nga lang kami nag-enjoy because it was not, the expected. It is really out of expectation. Yung pagkain, wala talaga sa expectations namin yun. Wala yung mga masasarap na waffles, na paboritong-paborito namin pag kami nakain doon. Yung mga hash brown, wala. Yung mga ganyan, ang daming wala. Basta sobrang lahat binago nila. Tapos, nung pauwi na kami, hinarangan kami ng isang
Egyptian na babae, manager daw siya ng perfume. Tapos, nag-year end, na sila, sale ng mga pabango. Super mga branded. Like Chanel, Blue Chanel for men na tinignan namin online sa presyo is 635 dirhams. Pero doon nakuha lang namin ng 150. Sabi ko sa asawa ko, sabi ng asawa ko, out of budget, hindi natin budget ang pabango. Sabi ko, gusto ng mga anak mong bumili ng pabango, pagbigyan mo na. Sabi ko ganyan. Ang asawa ko, gustong-gusto niya rin yung Chanel i-try kasi hindi pa niya naranasang mag-Chanel. Parati siyang Carolina Herrera. Sabi ko, tsaka ang ano ng asawa ko talaga, ang kanyang pabango ay Dior Fahrenheit. Sabi ko, try mo ang Chanel kasi ang Chanel, mamahalin yan, pang mayaman. Paminsan-minsan, makaranas ka namang magkaroon ng pangmayaman. Tapos, nung nag-argumento na kami sa pabango, sabi ko, asawa ko, alam ko talaga sa asawa ko pag hindi kaya ng budget niya. Nakatingin siya sa akin, sabi ko, wag mo akong alalahanin. Wag mo akong ibili. Kasi ang dami ko pang pabango sa bahay. Sabi ko, wag mo akong isipin. Buy something for yourself. Sabi ko dun sa babae, bigyan mo siya ng magandang pabango para sa kanya. Kasi reward niya yan sa sarili niya for the whole year of being so very good father, very good provider, very good husband, sabi ko sa kanya. Tapos hindi niya alam mga kaulam. Hindi ko sinasabi sa kanya na pag sahod ko ngayong katapusan, ibabalik ko sa kanya yung ginastos niya kahapon sa babango. So hanggang ngayon hindi ko pa sinasabi sa kanya. Isa-surprise ko na lamang siya na yung binayaran niya kahapon lahat sa pabango, ibabalik ko sa kanya ngayong pag sumahod na ako. O, di ba mga kaulam? Kasi kami mga kaulam, meron kaming pamilyang ugali na pag lumabas kami, kung ano lang talaga yung target namin. Kunyari, katulad kahapon, target namin is breakfast. Breakfast lang talaga. Tapos, kunyari, ang breakfast is 500 dirhams. Kung magpasobra man kami, maximum siguro 100 or 200. Hindi kami yung gagastos ng 500 dirhams sa pabango. Hindi namin yan naging ugali. Hindi talaga namin yan inugali. Pero, ewan ko kahapon, napagastos talaga. Pero sabi ko nga, sige, sa isip-isip ko, sige, okay. Dahil alam ko, ang asawa ko mga kaulam, nakabudget talaga yan. Kahit naman ako, nakabudget naman ang pera. So, isip-isip ko, sige, fine. Pag sahod ko, i-compensate ko naman sa kanya yung ibinayad niya sa perfume. Ayun. Para kasi alam ko, ang asawa ko may mga pinaglalaanan niyan, lalo na ngayon, matanda na ang kanyang ina, na parati na rin may sakit. So, alam ko naman na ang asawa ko, nakaplano yung may pera siya para doon, may pera siya para sa bahay, dito sa amin, may pera siya para sa school ng mga anak ko. Alam ko naka-budget, naka-program. Ako din naman, naka-program din ako lahat mga kaulam. Diyos ko, sobra akong naka-program. Kaso, kaya ko namang ipilit sa budget ko na ibalik sa asawa ko yung nagastos niya kahapon sa pabango. Hindi, natutuwa lang ako sa mga anak ko mga kaulam kahapon. Yung bunso ko, nagpipilit talaga. Sabi niya, baba ako na magbabayad ng pabango mo, sabi niya. Meron akong pera kasi ang bunso ko mga kaulam, grabe siyang mag-ipit ng pera yung bunso. Sobra siyang mag-ipit. Lagi siyang binibigyan ng uncle ng asawa ko na lokal dito. Tapos, hindi ko alam, nagkakapera. Meron siyang kaibigan dito na ang magulang ay nagtatrabaho sa isang local family, sa Arab family, mga lokal. Tapos, yung pinaka-father ng mga lokal na family doon, hindi namin alam. Later na lang namin nalaman, nakakilala pala ni Ibrahim. So, nagkita sila doon nung sinundo ni Ibrahim ang anak ko. Tapos, nagkakwento sila na, uy, dito pala pumupunta ang anak ko sa'yo, ganyan-ganyan. So, nalaman na nung matanda na anak ng asawa ko, yung batang laging pumupunta doon para maging kalaro nung anak nung kasambahay nila. So, pag meron silang hadiah o yung perang ibinibigay doon sa batang kaklase ng anak ko, parating meron din ang si Sarah. Parating karamay, yung anak ko parating karamay sa, kunyari, may mga hadiah, bibigyan nila ng pera yung bata, yung anak ng kasambahay nila. Parating meron din para kay Sarah. So si Sarah nakakaipon. Nakakaipon siya, tapos hindi talaga siya magastos mga kaulam. Yung bunso ko pag gumastos ng pera, nakaplano din yun. Alam niya na hindi siya pwedeng gumastos sa mga hindi importanteng bagay. At saka lagi ko sinasabi na, anak, pag bibili ka at gagastusin mo ang pera mo, sisiguraduhin mo importante ang bibilhan mo, pakikinabangan mo everyday, yung bibilhin mo, yung babayaran mo. So, ang anak kong bunso, mahilig lang ang mga kaulam sa make-ups. Nakita nyo naman, lagi naka-makeup, kahit 14 years old pa lang. Hinahayaan lang namin mag-asawa. Kasi yun ang hilig niya
Hindi naman siya malabas, hindi naman siya gumagalang masyado. So sabi ko sa asawa ko, kung ang hilig niya makeup, hayaan natin siya. Mahilig siyang bumili ng mga damit, nahayaan lang namin. Sabi lang namin, anak, kung bibili ka ng damit, siguraduhin mong okay, yung hindi yung, ay, ayoko nito, tapos ibibigay mo na lang kung kanino. Hindi pwedeng ganyan. So, tinuturuan namin maging responsable sa kanila mga sarili. Kahapon, nag-argumento silang magkapatid dahil yung panganay, gastador mga kaulam ang panganay. Ang panganay, wala siyang program pagdating niya sa budgeting. Basta pag may pera siya, bibili niya lahat. Ang gusto niya, ubusin na niya ang pera niya. Tapos ang katwiran niya, nandito naman kami mag-asawa, kaming parents niya na susuportahan naman siya. Which is, sabi ko sa asawa ko, hayaan mo lang na ganyan ang kanyang paniniwala sa buhay. Dahil pag nakatapos ng pag-aaral yan at nagkatrabaho, maiintindihan niya yung value ng pera. Maiintindihan niya paano gagastusin, saan gagastusin, ano ang importanteng kailangang bibilhin, ano ang hindi importante na hindi naman kailangan bibilhin. Sabi ko, matututunan nila lahat yan. Sa ngayon, sabi ko, maybe hindi pa nila yan masyadong alam. Pero later on, bakit ako baga? Ako natuto lang sa sarili ko. Natutulanin lang ako mag-budget. Natuto akong mag-budget noong nag-umpisa na ako magtrabaho at the age of 18. Nag-start na akong magtrabaho mga kaulam ng trabaho kung ano. Pero bata pa lang ako nga dahil nga sa negosyo namin sa Pilipinas, alam ko rin naman na ang value ng pera. So ayun, kamusta ang inyong mga Pasko? Yun lang naman kahapon, pagkatas namin doon na sa mga Pabango, umuwi na kami. Tapos pagdating ng bahay, tinawagan naman ako ng kaibigan ko na kapitbahay namin sa Pilipinas. Nandito siya sa bahay ng pamangkin niya na malapit naman dito sa bahay ko, pwedeng lakarin. Sabi niya, punta ka dito, kwentuhan tayo. So nagpunta ako, hindi rin naman ako nagtagal kasi may lakad din naman sila. Nagpunta ako, kwentuhan, dinala ko yung order niya sa akin na leche flan. Tapos, ayun, bumalik na rin naman ako after mga 2 hours. Bumalik na rin ako ng bahay. Nakarating ako dito sa bahay, 4 ng hapon. Wala, higa-higa, cellphone. Hinintay ko lang maggabi. Tapos, ginawan ko ng napakasarap na soup ang aking asawa. Dahil nga meron siyang hindi maganda ang pakiramdam ni Ibrahim, mga kaulam. Mga few months na si Ibrahim ay nararamdaman masakit sa tiyan. Tapos, parati siyang, mga siguro 2 times a week, nagkakaroon siya ng diarrhea. Tapos, ay pasintabi po sa mga kumakain. Meron siyang upset tummy, mga 2 times a week, ganyan. Tapos, medyo, pag medyo napadami yung kain niya, masakit ang tiyan niya. So, kung nakikita niyo, ang laki ng pinayat ni Ibrahim, kasi hindi nga siya makarami ng kain. Dahil pag dumami na yung kain niya, sumasakit na yung tiyan niya. So, hindi na talaga ako pumayag. Matigas ang ulo niya, sabi ko, punta ka na sa doktor, magpa-schedule ka na ganyan-ganyan. Ayaw niya. Pero kanina mga kaulam, hindi na talaga ako pumayag. Sabi ko, hindi mag-aaway tayo. Pag hindi ka nagkumuha ng appointment sa doktor ngayon, mag-aaway talaga tayo. Sabi niya, bakit ikaw hindi ka kumukuha ng appointment para sa braso mo? Sabi ko, ang braso ko, ang laki na ng pinagbago ng sakit mga kaulam. Tingnan niyo, natataas ko na ng konti, ng bahagya. Dahil ang ginagawa ko naman dito sa braso ko mga kaulam, binubuksan ko ang heater namin, pinagpapara uminit ang tubig. Tapos pag naligo ako, bubuksan ko yung shower sa pinakamainit na tubig. Tapos doon, habang tumutulo dito mga kaulam ang mainit na tubig, nag-exercise ako. Tinutwist, ginaganyan-ganyan ko, tapos may mga paganyan-ganyan. Lahat ng exercise na pwede kong gawin dito, habang tumutulo ang mainit na tubig, ginagawa ko. Ang laki mga kaulam ng pinagbago na. Nakakatulog na ako sa gabi ngayon ng diretsong tulog na wala akong na hindi ako napapaiyak sa sakit. Dati, Diyos ko mga kaulam, nung hindi ko pa natututunan yung gawin. Dati, gigising ako sa mga alas 2, alauna ng madaling araw, napapaiyak ako talaga sa kirot na sobrang kirot na parang kinukuryente ang loob, parang binabari na ang loob. Pero nung natutunan ko yon, yung mainit na tubig galing sa shower dito, tapos ina-exercise kung ganyan habang natulo ang mainit na tubig, ang laki na talaga mga kaulam ng pinagbago ng aking braso. Ang hinihintay ko na lamang ay yung makapagkawit ako ng bra mga kaulam. Kaunti na lang siguro mga 2 weeks pa ito na i-exercise ko sa mainit na tubig. Ewan ko, bakit naisip ko? Dahil naalala ko nung nagpapatherapy ako ng kaliwa mga kaulam. Ang gagawin sa akin ng doktor, kakabitan muna ako ng machine. Yung parang kinakagat-kagat ang iyong mga muscles. Yan ang unang gagawin.
Pagkatapos nun, lalagyan niya ng mainit na towel. Ewan ko kung naranasan nyo na yon. At pag okay na, pag malamig na yung towel, tatanggalin. Tapos, uumpisa ka na pag-exercising ka nila. Bibigyan ka nila ng mga tools para mag-exercise ka. Naisip ko, sabi ko, sa ospital, pag nagpa-therapy ako, lalagyan nila ng mainit na towel. Tapos, pag-exercise nila ako. Bakit hindi ko na lang gawin dito sa bahay? Na patuluan ko to ng mainit na shower bago ako maligo. Tapos, i-exercise ko. Talagang, mga kaulam, it works. Talagang ang galing. Ang galing, ang laki na ng binago ng sakit, sobra. Siguro nasa kalahat, alhamdulillah. Sabi ng asawa ko, wag mong ikwento, sabi niya sa akin kahapon, wag mong ikwento, baka daw mausog, ganyan-ganyan. Pag ikwento mo, sabihin mo, mashallah, alhamdulillah, tinuturoan niya ako, alam ko naman yun. Ma'am Vilma Nagi Nagar, hi Nora! Kamusta? Oo, naku, napakwento. At saka pala mga kaulam, kung nanonood ang inay, maraming salamat inay sa padala ninyo sa akin na kalamyas na tuyo. Tapos maraming salamat Ate Mila, kakaunti na, paubos na. Mga kaulam, kung bibili kayo ng maring sa Batangas, ang tawag ko dito maring, pero ang tawag dito ang iba ay paborita. Pero sa amin kasi sa Laia, mga kaulam, maring ang tawag namin eh. Ito talaga ang bibili ninyo, yung FFB Bakery na blue. Ito talaga ang pinakamasarap na maring. FFB Bakery na blue. Ito ang pinakamasarap na maring mga kaulam. Meron ding isang kasing lasa nito kulay red naman. Red. Tapos itong blue na ito talaga ang pinakamasarap na maring sa lahat na pangkape. Hindi nakapagpatalastas pa tayo. Tapos, binigyan din ako ng Ate Mila ng saging na saba. Di ba mga kaulam? Saging na saba, tapos yun, may suman. Hindi dapat kahapon pupunta ako sa bahay na kailan. Sasama sana akong mag-dinner dahil may magdi-dinner sila. Tinamad na ako dahil parang pagod na pagod ako. Parang ayoko magmaneho. Ang layo-layo ng pupuntahan. Parang tinatamad na akong mag-stuck na naman ako sa traffic. Hindi ko na, parang kahapon, Ma'am Nida Matibag Gatdula, hello po, Ma'am Jeanette Mansenido Comprado, pagkahabaan ng pangalan. Kahapon, gustuhin ko man pumunta sa mga kapatid ko, pero talagang sa totoo lamang kahapon, tamad na tamad ako magmaneho. Dahil, hindi naman sasama si Ibrahim, hindi naman sasama mga anak ko, so parang, for what? Bakit ako pupunta kung hindi ko din naman kasama ang mag-aama? Dahil tinatamad ang mag-aama, tinamad na rin ako ng tinamad. Sabi ko, sige, huwag na lang tayong umalis. Sa New Year na lang tayo pumunta doon, sabi ko. Ma'am Arlene de Torres, Merry Christmas! Merry Christmas sa inyong lahat. Bakit kaya nagkakalabugan sa kwarto ng anak ko? Tapos kaninang umaga, kagabi gumawa ko mga kaulam ng napakasarap na soup. Sabi ng asawa ko, please make this kind of soup at least twice a week, sabi niya. At least twice a week. So ngayon mga kaulam, meron akong obligasyon na gumawa ng soup ng twice a week yung ginawa ko kagabi. Ano ang ginawa ko? Bumili ako ng chicken breast. Yung kabiyak ng chicken breast. Bumili ako ng celery, yung celery stalk. Bumili ako ng carrots, patatas, celery, carrots, patatas, tapos broccoli, cauliflower, alin ba ang broccoli? Oo, broccoli nga. Minsan mga kaulam nalilito ako sa broccoli at cauliflower. Broccoli, so 4. Tapos bumili rin ako ng green onion, yung spring onion, bumili ako. Tapos bumili ako ng yung white onion. Tapos pinagsama-sama ko silang lahat mga kaulam. Nilinis ko ang manok, chinap ko lahat ang mga gulay, chinap ko talaga sila lahat, tapos pinagsama-sama ko, tapos tinubigan ko lamang. Tapos naglagay lamang ako ng isang chicken nor cubes, asin at paminta. Tapos pinakuluan ko siya ng almost 2 hours hanggang madurog yung mga gulay, hanggang nadurog na din yung manok. Gustong-gusto ng asawa ko. Shout out Jeanette Monsenido from Bicol, Ma'am Angelita del Rosario, thank you po, salamat. Merry Christmas din po. Pinakuluan ko siya ng 2 hours almost. Sobrang sarap mga kaulam, promise. Hello po, Merry Christmas. Merry Christmas din po.
So sabi ng asawa ko, yun din ang kanaan niya kanina bago siya nagpunta ng hospital. Sabi niya, Honey, can you please make this soup at least twice a week? So meron akong obligasyon na yung mga kaulam. Siguro dadagdagan ko pa ng, dahil parang 4 carrots, patatas, celery, spring onion, broccoli. Ano pa kaya ang magandang ihalo doon? Siguro yun na lamang para mapanatili ko yung sarap. Ang sarap talaga. Tapos kanina umaga, yun din mga kaulam ang aking kinain. Isang bowl noon, tapos itong maring na biskwit dahil hindi na nga ako pwedeng magkape. Ako lang talaga mga kaulam ang sobrang tigas ng ulo talaga. Hindi ko talaga kayang itakwil ang kape. Paminsan-minsan nagkakape din ako, pero ngayon sabi ko talagang iiwasan ko na tuwing magkakape ako mga kaulam, palpitations, hindi ako makatulog. Tapos sumasakit pa rin ang sikmura ko sa kape. Hindi ko alam kung bakit. Sabi ko dahil psychological, baka iniisip ko lang. Pero hindi Minsan sarap na sarap ako pagdating ko sa school, pag nakita ko na yung kuya namin doon na may dala na yung thermos na may kape, tapos may dala akong Skyflakes, kukuha agad ako ng kape. Ako lagi ang kauna-unahang customer ni kuya. Kukuha agad ako ng kape. Pagkatapos ng mga kaulam, hirap na ako magturo dahil nagpapalpitate na ako. Ewan ko ba, mga kaulam. Kaso Nora, kahapon, nakadampot na ako ng isang latang corn, na sweet corn. Kaso ayaw ni Ibrahim ng yung masyadong matamis. Sabi niya, matamis na yung soup dahil parang ang nagpatamis daw carrots at saka patatas. Sabi niya, ayaw ni Ibrahim ng matamis-tamis ang soup. Ako gusto ko, personally, dahil sobrang paborito ko talaga ang corn. Parati nga ako sa Pilipinas, pag nauwi ako, yung crab and corn, paborito ko talaga. Pero ayaw talaga ni Ibrahim ng may corn. Ay, Ma'am Elma, good morning! Kamusta ka dyan? Ayaw talaga ni Ibrahim ng matamis-tamis na soup. Gusto niya talagang maraming gulay. So sabi ko sa susunod, dudurugin ko na talaga yung gulay para ang mga anak ko makakain din. Ayaw kumain ng mga anak ko dahil nakikita nila yung celery. So siguro sa susunod mga 3 hours and a half kung papakuluan para durog na yung mga gulay. Hindi na mababakas ng mga anak ko yung mga gulay. So kahapon may nagtanong sa akin mga kaulam kasi nga naglight na talaga mga kaulam itong aking melasma. Naglighten na. Ano daw baga ang aking ginagamit? Alam ng kaibigan ko na nagtanong na ako'y allergy sa mga cream. So yun mga kaulam, pinagbuti ko lamang yung paggamit ng Eskenol papaya flavor. Eskenol papaya mga kaulam, nilagyan ko ng cloves. Hindi, gusto ko nga sana lagyan ng lobster ball. Kaso, allergy naman si Mariam. Hindi si Mariam kakain. Kung makikita ni Mariam kung may crab o kung may lobster o kung may shrimp, hindi yung kakain. Hindi talaga siya kakain dahil takot na siya dahil nga na allergy siya, hindi daw siya makahinga. So sabi niya, Ma'am, hindi na ako kakain ever. So kaya hindi ako makapaglagay ng seafoods. Ma'am Aida Flores, hello po. Merry Christmas. So, hindi ko malagyan. Dahil nung nag-grocery nga ako, Nora, dadampot na nga sana ako ng yung mga yung crab balls o kaya yung lobster balls. Hindi naman si Mariam kakain pag nakita niya. Hoy, i-PM mo sa akin, Nora, pero sana wag yung ako'y maa-allergy, ha? Naku, takot na ako ma-allergy dahil namamaga talaga ito. Nakulay pula talaga lahat yan, tas namamaga. Ay, naku. Ito, 26 ng December 2017. Uy, 9 days na lang ang aking bakasyon. Kailangan, from Lunes next week, isang araw makagawa ako ng 2 lesson. Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes. So, 10 lessons ang magagawa ko. Tapos, hindi 10 weeks yun. 10 weeks. Hindi, 5 weeks lang. Dapat makagawa ako mga kaulam ng lesson na hanggang Mayo para hindi na ako maabala every time. Uy, sige nga Nora, i-PM mo nga sa akin, baka sakaling gaganda pa ako. Charot.
Baka sakaling gaganda pa ako. Nako, Diyos ko. Ako mga kaulam, kaya nakaganitong nakapangginaw. Dahil pumunta ako sa aking estudyante kanina, naglakad laang ako. Malamig, malamig ang simoy ng hangin. Malamig ang simoy na Ma'am Anton Barin, Merry Christmas. Malamig kanina ang hangin. Tapos parang nung pabalik na ako ng 12:30, nagulat ako, sabi ko, hala, parang may aksidente, sabi kong ganyan, doon sa may paikot na tulay. Sabi ko, parang may aksidente yata, bakit ang dami nakapilang sasakyan na hindi naman umaandar? Sabi kong ganyan, hala, sabi ko, baka may aksidente nga. Nakalimutan kong Biyernes nga pala, mga kaulam. Pag Biyernes dito, hindi nila binibigyan ng fine ang mga sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada dahil nagdadasal. Lahat ng drivers noon nasa mosque nagdadasal. So sabi ko, ay oo nga pala, Friday nga pala, Jum'ah Mubarak nga pala. Ayun. Anong oras na? Magpo 4:30. So ayun, anong kwentang Pasko, Nora? Anong ginawa nyo kahapon? Hindi ga umulan? Hindi ga umulan diyang kahapon. Nung pag ako'y nauwi ng Pasko, nakakasura naman. Pag ako'y nauwi ng Pasko, ulang-ulan. Pero minsan, advantage din yan para, alam nyo yun, less bata, less gastos. Kaya lang ang problema kinabukasan, pag wala ng ulan, nabalik ang mga bata. Diyos ko po. Good evening, Ma'am Pilar Dizon. Kamusta ang inyong Pasko? Kamusta ang magkano ang napapasko sa mga bagets? Ma'am Evelyn Lalusin sa Monte. Uy, parang may Lalusin sa amin sa Batangas na apelyido. Oo nga, maganda daw ang panahon kaya kahapon. Kaya grabe yung mga grabe yung mga party, grabe yung mga sayawan, grabe yung mga kantahan, nakakatuwa. At yon ang nakakapagpa-homesick sa akin, mga kaulam. Dahil dyan ako mahilig. Mahilig akong manood ng mga sayawan, pag ganyang Pasko. Mahilig akong manood ng mga kantahan. Pero pag may mga lasing na mga kaulam sa paligid, nauwin ako ng bahay. Allergy ako sa mga lasing. Takot ako talaga. Pag may mga lasing na, unti-unti na yan, uuwin ako sa amin. Pwede ako magtagal sa isang ganyan na panooran pagkakawalang lasing. Ma'am Rosario Mutiabanya, good evening. May kamusta? Anong inyong ihahanda sa inyong bagong taon, mga kaulam? Siguradong meron na kayong mga pasta para pang spaghetti dyan sa inyong bahay ngayon. Siguradong meron na kayong mga bihon para sa inyong gisado. Mga bihon gisado, kaya sotanghon. Merry Christmas, Ma'am Marifica Bico. Thank you so much from Japan. May Aldea, Merry Christmas. Okay, sabi ni Ma'am Pilar, masaya daw siya dahil kasama daw niya ang kanyang mga apo at anak. Wow! Ayun ang inay, malungkot dahil hindi naman, bihira kami makumpleto ng Pasko, mga kaulam. Super. Hindi pa yata kami nakumpleto ng Pasko eh. Hindi pa yata namin naranasang makumpleto ng Pasko. Hindi ako sure. Hindi ko matandaan. Nakumpleto kami noong ang tatay ay yun, namatay ang tatay, tapos isang beses nakumpleto kami nung golden anniversary ng mga inay, yun, doon lang kami nakumpleto. Pangarap ko rin yan, makumpleto kaming lahat, pero I know there's no chance. Pangarap ko rin yan talaga yung Pasko, tapos kumpleto kaming lahat. Ini-add ka kita ng portable na speaker na may dalawang mic para pag uwi mo ay Hoy Nora, may nagbigay din sa akin ng malaking speaker. Mamahalin, binigay sa amin ng kaibigan ng anak ko. Dahil hindi daw nagustuhan ng anak, mayaman sila. Nagpabili daw yung anak, hindi yata nagustuhan. Ibinigay sa amin. Tiningnan ko sa labas ang presyo. Diyos ko, ang presyo niya is 25,000 pesos. Kaya yung binubuo kong box ngayon, ilalagay ko tapos ipapadala ko kay Christian. Dahil magagamit yun ni Christian sa kanyang paupahan na rest house. Ma'am Jana Beredo Reyes, Merry Christmas! Ikaw, kumusta ang Pasko mo, kaulam? Ako, Ma'am Pilar, unang-una hindi naman po kami nagsiselebrate ng Christmas as Muslim, pero naniniwala kami sa Pasko. Na birthday yan ni Jesus, na anak ni Maria.
Kaya nirerespeto namin ang lahat ng Kristiyano at Katoliko na nagse-celebrate ng Pasko. Nakikiselebrate kami. Pag may mga exchange gift, nasali kami. Nasali kami bilang gusto naming maging masaya, bilang gusto naming makijoin sa mga kaibigan namin. Nasali kami pag ganyan. Hindi namin binabawalan ang aming sariling sumali sa ganyan kahit na kami ay Muslim. Pero, hindi dahil pinagdiriwang namin, kundi dahil we just want to join, we just want to be happy, we just want to celebrate with them. Parang ganyan lang. Ayun, parang gusto lang namin makisayaw, makikanta, makipagpalitan ng mga regalo, kumain. Yan. Wala naman lang kami, hindi naman ako nagluto din sa bahay kahapon, kaya nagpunta na lang kami sa labas, kumain kami mag-anak. Tapos, nung pagkatas namin kumain po, umuwi na kami ng bahay, tulugan time na. Yan lamang. Siguro ganyan din ang mangyayari sa amin sa New Year. Sa New Year, hindi naman kami lalabas, pero magluluto siguro ako ng, ang lulutuin kong pagkain ay kung ano yung gusto ng mag-aama. Sila ang tatanungin ko talaga. Magluluto ako, and then, plano kong gumawa ng lasagna dahil paborito ng dalawa kong anak ang lasagna. Tapos, ang asawa ko, hindi ko alam kung anong gusto ng asawa kong kainin. Tapos, gagawa din ako ng puto dahil gusto ng mga anak ko ang puto. Siguro tig-unti lang. Diyos ko, pag naman nakakain ng kaunti, ayaw na nila. Tapos, ilalagay sa ref, tapos titigas, tapos itatapon. Yan ang evolution ng pagkain natin. Magluluto tayong marami. Hindi mauubos, ilalagay sa ref. Pag tumigas na, wala nang kakain, itatapon na. Sayang mga kaulam. Huwag tayong magtapon. Pero hindi natin minsan maiwasan. Anong gagawin? Hindi ba pwede natin kainin ng sira? Merry Christmas, Ma'am Benny Concha Garcera. Good evening po, Merry Christmas. So, ayun. Shout out kay Edwin Reyes. Uy. Pinapa-shout out ni Jana Beredo Reyes. Love silang dalawa. Ayun, shoutouts po, Sir Edwin Reyes, Merry Christmas and Happy New Year. So, Diyos ko, naalala ko ng mga bata pa kami, pag December 26, ano na yan? Ang dami na nang nag-iipon ng, alam niyo yung nyog na may, yung tumutubo na, swerte daw yan pag bagong taon. Ako, naghihika pa na ang mga tao ngayong ampalang ito sa amin, naghihika pa na ang mga tao, naghahanap na ng mga bilog-bilog na prutas, tapos yung nyog na may suloy na ganyan, at ilalagay sa lamesa, may mga bigas, tapos may itlog. Parang gusto kong gumawa din noon ngayon. Hoy Nora, parehas tayo. Kahapon ko talaga yung ako'y naglalakad pumunta sa bahay ng kaibigan ko. Parehas tayo. Yun talaga ang aking New Year's resolution. Ang New Year's resolution ko is mag-iipon na ako ng pera ngayon. Kasi mga kaulam digat lagi kong sinasabi, wala akong ipon, wala akong pera sa bangko. Kasi lahat ininvest ko, bumili ako ng ganito, may pagawa ko ng bahay, bumili akong, ito na, yayabangan ko, ito todo ko na ang yabang ko ha. Walang mga kaulam, walang mambabash ha. Ng lote ng mga anak ko, ng lupa, kasi binili ko na sila ng lupa in case mag-asawa sila at wala silang matayo ng bahay, meron na silang magkapatid. Ininvest ko yung pera ko na yung mga kinikita ko. So, nagalit sa akin si Facebook, mga kaulam, biglang nag-try to reconnect nung nagyayabang ako. Sabi ni Facebook, huwag kang magyabang kasi magbabagong taon na. So, in short, mga kaulam, wala talaga akong pera sa bangko. So, ang New Year's resolution ko, magtitipid ako, mag-iipon ako, hindi ako magpapautang. Hindi na ako magpapautang at hindi na ako magpapaloko pa sa mga taong binuraot ako pagdating sa pera. Ano't mananampiga. Hindi na ako magpapaburaot mga kaulam sa mga taong mangungutang tas hindi magbabayad. Hindi na rin ako magpapaburaot sa mga taong yung maaalala lang ako pag may kailangan sa akin. Hindi na rin ako magpapaburaot mga kaulam sa mga taong pinakinabangan lang ako. Tapos nung ako na ang may kailangan, tinatanggihan ako ng harap-harapan. Yan ang ipinapangako ko sa aking sarili ngayon. Parang pinangako ko sa sarili ko na huyo na kayo sa akin ngayon. Una, huyo na sa akin yung mga taong nangutang na hindi nagbayad. Huyo ka sa akin from 2026. Pangalawa,
huyo ka na rin sa akin nung hindi ka naman nagchat-chat sa akin ever, hindi ka naman nangungumusta ever, na hindi ka nga naglalike sa mga videos ko ever, ni wala kang, pag umuwi nga ako na hindi mo nga ako pinapansin, tapos magchat-chat ka sa akin pag may kailangan ka, huyo ka talaga sa akin. Pangatlo, ihuhuyo ko rin, pinangako ko to sa sarili ko, huyo ka talaga sa akin, doon sa mga taong, nung meron ako, pinakayabangan ako ng husto, tapos nung ako na ang nangailangan, yung tinanggihan ka ng harap-harapan. Sinusumpa ko talaga sa sarili ko yan. I swear to God. Yung tatlong klaseng tao na yan, kiss kayo sa akin from 2026. Merry Christmas, Ma'am Allen Kasapaw Paglinawan. Dito sa Japan, sis, di na rin feel ang Christmas. May work kahit Pasko. True. Yes po, Ma'am Marife. Kahapon nung nasa hotel kami, nung nag-breakfast kami mag-anak, ang mga nagsiserve, ang mga nagtatrabaho, mga Pinoy, nakaramdam talaga ako ng awa. Awa na hindi naman dahil nagsiserve sila sa amin, no. Nakaramdam ako ng awa dahil nararamdaman ko na gustong-gusto nilang makiselebrate sa mga kasama nila sa bahay, kung may pamilya man sila dito, o gustong gusto nilang kahit wala silang handa, yung umupo man lang sila sa kwarto nila, mag-video call sila sa magulang nila sa Pilipinas, sa anak nila sa Pilipinas. Pero hindi nila nagagawa kahapon kasi naka-duty sila sa work. Yun lamang, doon ako nakaramdam ng awa na parang feeling ko, hindi nila nakasama ang mahal nila sa buhay kahit man lang sa video call. Sa madaling salita, tayo ay magmamarota sa 20. True. Dahil ako Nora, sa totoo lamang, naging mabait ako for the past few years of my life. Sobra, naging mapagbigay, naging mabait, andali kong mautok, madali akong pakiusapan, madali akong hingan, basta madali sa akin ang lahat. Pero mga kaulam, alam kong hindi kayo maniniwala sa akin dahil sa nakikita nyo sa mga vlogs ko kung paano ako makipagbardagulan sa mga nambabash, mataray ako, prangka ako, diretso akong magsalita talaga, mataray talaga ako. Pero hindi siguro kayo maniniwala na malambot ang puso ko. Malambot ang puso ko na madali akong mauto, madali akong pakiusapan, madali akong hingan. Pero tinandaan ko for the year of 2020, from 2020, ng pandemic hanggang 2025, binigyan ko pa rin ng chance itong mga taong ito sa buhay ko. Binigyan ko pa rin ng chance na mauto nila ako. Binigyan ko pa rin ng chance na kahit ano. But, naranasan ko na talaga mga kaulam. Itong 2025 ko naranasan. Naranasan ko from 2024, simula nung naoperahan ako dito. Ito talaga ang nakapagpatatak sa utak ko talaga, Nora. Yung pandemic, yung 2020, yung COVID virus, yan. Doon ko nakita kung anong klaseng tao dapat ang pinapakasamahan. Doon ko nakita na hindi pala lahat ng mabait sa harap mo ay pwede mong masandalan sa oras ng pangangailangan. Yun ang unang-unang nakapagpatatak sa utak ko. Pangalawa, nung naoperahan ako ng thyroid, doon ko rin nakita sino ang taong kakamustahin ka, sino ang taong tatawagan ka, sino yung mga taong nakinabang sa'yo, na nung dumating yung time na gusto mo kahit man lang karamay, kahit man lang kausap sa telepono, nakakamustahin ka, wala. Tinandaan ko talaga kung sino-sino silang lahat. Sa kahit na, mga kaulam kayo na nandyan, kahit sabihin nyo na, ay, mapaghiganti pala si kaulam. Yes. Hindi siguro ako mapaghiganti, siguro sa hinabahaba ng taon na ako yung pinakikinabangan nila, sa hinabahaba ng taon na isang click lang nila sa akin, isang chat lang nila sa akin, isang lapit lang nila sa akin, nandyan ako para sa kanila. Pero naranasan ko na nung inoperahan ako, kami ng asawa ko lang sa ospital noon, naranasan ko talaga na hindi ko sinasabing puntahan niyo ako, dalawin niyo ako, no. Kasi limitado rin naman ang tao sa ospital. Although meron ako naka-private room naman ako, pwede kahit ilan. So noon, ang hinihintay ng asawa, actually hindi ko yun naisip mga kaulam, promise. Ang iniisip ko noon ay makatawid ako sa operasyon at mabuhay pa ako ng matagal. Hindi ko alam na ang asawa ko pala ang nag-iisip. At ang asawa ko ang nakapagpa-realize sa akin mga kaulam.
Ano ang ipinarealize ng asawa ko? Sabi niya sa akin, yung mga tinulungan mo na makarating dito sa Dubai, ni isa walang nag-message sa iyo. Ni isa walang nangumusta sa iyo, sabi niya. Bakit ang asawa ko nakapagsalita ng ganyan, mga kaulam? Kasi sa bahay namin tumutuloy ang mga taong mga kamag-anak namin na pumupunta rito sa Dubai. Sa amin tumutuloy. So nakakasama ng asawa ko. Sabi ng asawa ko, yes, Ma'am Marife. Hindi, minsan, sabi nga nila, masama ang magtanim ng sama ng loob ng galit. Pero bilang tao lang tayo, hindi natin yan maiiwasan. No, bilang tao tayo, hindi naman tayo Diyos, hindi naman tayo santo. Hindi natin maiiwasan na meron tayong daladalang sakit sa puso. Yung sakit ng kalooban. Noon, sabi ng ang asawa ko actually ay nakapagpa-realize sa akin. Hindi ko talaga yan naiisip noon dahil nga bilang simula nung na-diagnose ako dito nga. Actually mga kaulam, hindi ko to in-announce. Hindi ko talaga to in-announce ever sa aking mga vlog. In-announce ko na lang to na naoperahan ako, nag-video ako, but I didn't announce na nagpa-opera ako because it was a cancer. Papillary carcinoma. Yung sa akin mga kaulam, cancer siya. So alhamdulillah, all glory to Allah na wala nang trace ng cancer, wala na talaga, alhamdulillah, inshallah. Na wala na talaga. So sabi ng ang asawa ko noon, mga kaulam, nakita niya kung gaano ako katatag dahil gusto kong itawid yung pagpapa-opera ko. Nakita ng asawa ko kung gaano ako lumaban sa mga check-ups ko, sa biopsy ko, sa mga ultrasounds ko, na kabadong-kabado ako tuwing ilalabas na ng doktor ang result sa biopsy, sa ultrasound, kabado 20 ako talaga parate. And then, nasa school ako noon, nasa trabaho ako noon, natanggap ko yung email na cancer at kailangan ng operahan as soon as possible para matanggal ka agad. Pero isinugurado naman po sa akin ng doktor, mga kaulam, na iyan ang cancer na pinakamadaling gamutin. Yan ang cancer na pinakamadaling tanggalin. So, ito na mga kaulam. Nung nakaschedule na ang aking operations, alam lahat ng buong angkan ko na maoperahan ako, na ganyan. Kasi sa daldal ko ganamang ito, may maiipagkaila sa akin, wala. Tapos nag-video pa ako na nasa ospital kami. Mga kaulam, it's impossible na hindi nila napapanood. Because how many followers do I have? Nakakarating nga ng Amerika at UK at kung saan bansa ang video ko. Di ka? No one. Diyos ko, kahit nga meron nga akong kapatid na hindi nga nag-message sa akin. Kita nyo yan, mga kaulam? Meron akong kapatid. Sige, wag na natin pag-usapan ng ibang tao. Kapatid ko, hindi nga ako mini-message. So parang feeling ko, sige, tapos na kayo sa akin, pinakinabangan nyo na ako, nakuha nyo na lahat ang gusto nyo because of me. Hindi ito panunumbat, mga kaulam, ha? Hindi ito panunumbat kasi kung panunumbat ito, mga kaulam, parati ko itong sasabihin, but it's just now. At napag-usapan nga natin ang mga New Year's resolution, no? So noon, ang asawa ko, ang tagal, mga kaulam, dahil dapat ang operations ko noon, dapat operahan ako noon, operahan ako dapat 4 o'clock ng hapon or 3 o'clock, something like that. Pero maaga akong ipina-admit kasi chinecheck pa pala ang mga vitals, lahat-lahat. So nung sa kwarto na kami, naka-private room na kami ng asawa ko, nagkukwentuhan kami, sabi ng asawa ko, ang asawa ko sobrang busy sa telepono, mga kaulam. Bakit? 7 ang kapatid ng asawa ko sa Iran. Lahat sila mayat-maya tumatawag, kinakamusta ako, anong kalagayan ko na, ninenervyos daw ba ako, sabihin daw sa akin, huwag akong ninervyusin, ipanatag ko daw ang kalooban ko, everything will be alright. Yung biyanan kong babae, mga kaulam, ang tanda-tanda na hinimatay pa. Hinimatay sa sobrang nerbiyos sa operasyon na gagawin sa akin. Sabi ng mga hipag ko, nakadipa daw ang biyanan ko sa gitna ng bahay at nagdadasal, nagmamakaawa daw sa Diyos na gabayan ang operasyon sa akin. Doon ako, mga kaulam, na-touch. Can you imagine? Ibang lahi, hindi ko kano-ano, naging kaano-ano ko na lang nung naging asawa ko nga asawa ko. Pero sobra ang kanilang concern. Tapos, doon ako na-touch. Tapos, nung
Parang call center ang asawa ko mga kaulam. Pagkatapos ng isang kapatid na tatawag, yung isa namang kapatid. Sabi ko nga mag-group chat na kayo para nasasagot mo lang. Tapos mamaya sabi ng asawa ko sa akin, ito na yung tinanong ng asawa ko na medyo nabuhay na yung kalooban ko na, oo nga no, bakit? Sabi niya, honey, bakit walang tumatawag sa iyo? Na ano, sabi ko, walang nag-message sa iyo na huwag kang ninervyusin, everything will be fine, magiging maayos ang lahat. Mini-message ka ba ng mga kapatid mo? Sabi sa akin. Sabi ko, oo, yung iba, pero hindi lahat. Inamin ko, hindi. Kasi mga kaulam, ako yung taong hindi nagsisinungaling talaga sa asawa ko. Sabi ko, oo, yung iba, pero hindi lahat. Sabi ko, hindi lahat. At alam ng asawa ko kung sino. Diyos ko, sabi ng asawa ko, bakit? Akala ba nila, pahihingi tayo ng pera sa kanila na pambayad natin sa ospital? Bigla akong ginanyan ng asawa ko. Sabi ko, hindi naman siguro. O baka ninenervyos sila. Ikaw nga ng opera, hindi ka nga ninenervyos. Sabi niya, ibig sabihin lang, sabi ng asawa ko, ito ha, parang ginatungan ako ng asawa ko para maging mas matapang ako sa operasyon ba, mga kaulam. Parang ginatungan ako ng asawa ko, sabi niya, ibig sabihin lang, hindi ka importante sa kanila. Kasi napakinabangan ka na nila. Talagang sinabi ng asawa ko, I swear, sinabi talaga niya yan. Tapos, nung day, ito mga kaulam, Diyos ko, hindi ko alam kung nakwento ko na ito sa inyo dati. Nung pumasok na yung nurse, nilagyan ako ng IV, kasi di ba may IV yan. Hindi ko alam kung para saan yung IV na nilagay. Tapos binihisan ako ng gown, yung pang-opera, lahat-lahat. Tapos may dala ng wheelchair. Dahil sasakay na ako sa wheelchair, papunta sa OR. Sabi ng asawa ko, unang tanong niya sa nurse, sabi niya, ilang oras? Sabi ng nurse, 3 to 4 hours, sabi niya. Sabi ng asawa ko, yung boses ng asawa ko na nanginginig, na gustong-gusto ng mga kaulam umiyak, eto yung tanong ng asawa ko na nakapagpadaglag na, finally lumaglag na ang luha ko. Ayoko talaga mga kaulam umiyak noon eh. Dahil ako mga kaulam ang taong mapagkunwari pagdating sa nararamdaman. Minsan, nagtatapang-tapangan na lang ako mga kaulam, pero durog na ang puso ko. Ito yung nung namatay ang tatay. Nagtapang-tapangan na lang ako, pero durog na ang pagkatao ko noon. So, dito ako na lumaglag ang luha sa tanong ng asawa ko sa nurse, sabi niya. Ay hindi, ito yung sabi niya sa nurse, sabi niya, Miss, sabi niya, ibabalik mo siya dito sa room ha. Ibabalik mo siya ng maayos. Please. Diyos ko mga kaulam, maniwala kayo. Yung luha ko, hindi ko na talaga napigil. Tapos, naiiyak ako. Sabi niya, will you bring her back here safe and healthy? Sabi niya sa nurse. Sabi ng nurse, of course, sabi niya. This is just a very minor, sabi niya, this is cancer, but this is the most curable. Sabi niya guys sa asawa ko. Sabi ng asawa ko, please, sabi niya, I will be here, I will not go anywhere. Sabi niya sa nurse talaga, I will be here, I will not go anywhere. Call me if there is anything that I need to do, sabi niya. Tawagan niyo lang ako pag kailangan niyo ako. Hindi ako aalis sa kwarto na to. Grabe yung iyak ko. Tapos, nung kinuha na talaga ako ng nurse mga kaulam, kinuha na ako, yung tulak-tulak niya yung wheelchair, tinapik ako ng asawa ko ng 3 tapik sa likod. Sabi niya, honey, sabi niya, babalik ka dito ha, sabi niya. Tapos pag nung lumingon akong ganyan mga kaulam, yung luha ng asawa ko, sabi niya, babalik ka dito sa room ha, hintayin kita, 8:00, sabi niya. Kasi sinabihan siya na 8:00 daw matatapos dahil yung doktor daw medyo malilate. Sabi ko, naman, sabi ko sa kanya, handaan mo na lang ako ng tubig, sabi ko sa kanya, kasi uhaw na ako. Sabi ko, handaan mo ako ng tubig, handaan mo ako ng soup, at saka ng food. Tapos ko mga kaulam, grabe pala yung, habang nasa OR ako, grabe pala yung pagtatanong niya sa mga nurse, anong pagkain ang kailangan ibigay ko sa asawa ko after the operation, allowed ba siyang uminom ng tubig, pwede ba siyang kumain ng soup, tapos nang sinabi ng nurse na pwede, pero may oras, kung anong oras pwede, nagpahanda ang asawa ko ng tubig, nagpahanda siya ng soup, tapos, Diyos ko mga kaulam, grabe, tapos nung tapos na akong operahan, ang protocol pala doon, unang tatawagin ng doktor, ang immediate family member. So, ang asawa ko, sabi ng doktor doon sa nurse, call the husband. So, tinawag na nila ang asawa ko. Tapos, tinapik ako ng doktor. Siyempre mga kaulam, pinatulog ako. Tapos may anesthesia. So tulog ako. Tapos wala akong naramdaman. Sabi ng doktor, Daisy. Mga 3 beses kong narinig ang pangalan ko mga kaulam. Pero hindi ko talaga maidilat ang aking mata. Tapos hinang-hina ang katawan ko. That was exactly 8 o'clock.
Talagang ano, yung nurse hindi nagkamali sa oras ng sinabi sa asawa ko na 8 o'clock, ibabalik ko yung asawa mo. Tapos, nung hindi pa rin ako makadilat ng mata, sa tatlong banggit ng doktor na pangalan ko, boses na ng asawa ko mga kaulam ang narinig ko. Honey, sabi niya, honey, wake up, everything is finished, you are fine, wake up, open your eyes. Talagang hindi talaga siya pumayag mga kaulam nang hindi ko ididilat ang mata ko. Tapos ang ginawa ko mga kaulam, hinawakan ko na talaga ang mata ko, idinilat ko talaga. Naka-IV ako, parang lambot na lambot ako, pero talagang idinilat ko, sabi ko, hindi ako makasalita mga kaulam kasi pinatanggal ng doktor ang aking denture, ang aking postiso. So, wala akong ngipin noon. Ayoko magsalita, nahihiya ako. Tapos, ito pa pala mga kaulam, binilin ko pala sa asawa ko. Binilin ko pala sa kanya na pagtapos ng operasyon ko, lilinisin niya yung, kasi parang nilinis ko naman, binarush ko na yung postiso ko, lahat sabi ko, pag tapos na ako, hugasan mo ng tubig, kasi gusto ko basa, yung malamig pag nilagay sa bibig ko. Sabi ko, ayoko magsalita pag wala akong ngipin. Sabi ko sa asawa ko nung bago ako inopera, sabi ko, gusto ko ihahanda mo yung tubig, ihahanda mo yung postiso ko, lahat-lahat ganyan-ganyan. Tapos yun, dala-dala niya mga kaulam sa kamay niya, yung ngipin ko, yung postiso ko, tapos nilagay niya. Sabi niya, tinagtanong muna sa doktor kung pwede. Pwede, sabi niya. Tapos pinalagay niya. Tapos sabi ng asawa ko, huwag ka na magsalita. Sabi niya, dadalhin ka na namin sa room. Tapos siya, katulong siya ng mga nurse na inilipat ako doon sa, hindi ko alam kung ano yung tawag doon sa sinusulong para madala ko sa room. Tapos siya rin yung naglagay sa akin sa bed. Tapos, anong oras na yun? Mga 8:30. Tapos sinabihan ng doktor na mga 12 pa daw ako pwedeng kumain. Diyos ko mga kaulam. Sobrang gutom, sobrang uhaw. Kasi umaga pa ako hindi pwedeng kumain. Umaga pa. From 10 o'clock ng umaga, hindi na ako pwedeng kumain, hindi na ako pwedeng, kahit na ano, wala. So, para ako nag-fasting. So, pagdating ko talaga sa room, sabi ko sa asawa ko, gutom na gutom talaga ako, tsaka uhaw na uhaw ko. Tapos, ang ginawa ng asawa ko, kumuha siya ng cotton. Yung cotton, yung binabasa niya yung labi ko, kasi bawal pa akong uminom Sabi ko, very dry, basain mo lang yung labi ko. Tapos, hirap ako mga kaulam. Siyempre, inopera ako, major operation yun, nahirap akong kumilos, ihing-ihi na ako. Hindi ko Tapos ang ginawa, sabi ng asawa ko sa nurse, hindi siya po pwedeng bumaba ng bed. Kasi nga, naiihi na siya. So, nilagyan ako ng asawa ko ng diaper, galing sa nurse, ganyan-ganyan. Tapos, eto na, okay na, matutulog na kami gabi. Umaga, eto na mga kaulam. Bumalik na naman sa isip ng asawa ko yung hinanakit sa mundo. Umaga, tumawag ang office niya. Parang may very important na, kasi nagpaalam lang siya, hindi siya talaga official leave nagpaalam lang siya sa boss niya na baka hindi ako makakapasok ngayon kasi opera ng asawa ko, ganyan-ganyan. Actually, mga 2 weeks before ng operation ko, alam na ng office nila na siya magbabantay sa akin, at ang office din ang nagsabi sa kanila na, ayan. Sabi ng office, sabi daw, natouch pa ako sa boss ng asawa ko kasi ang bili nila, Ibrahim, kung ano ang kailangan ng asawa mo, kung ano ang magiging kailangan nyo sa ospital, tawagan nyo kami. Do not forget to call us. Mga kaulam, insurance na nga nila ang sumagot kumbaga insurance na nga ng asawa ko ang sumagot ng lahat-lahat. Siyempre, di ba mga kaulam, makakatawag pa ba ako para humingi ng pabor? Hindi na. Ang hiningi ko na lang ang pabor is, let my husband stay with me. Tapos, meron siyang kailangang ipa-typing ng umagang, very urgent. Kailangan na niya lumabas ng ospital para kailangan niya lumabas ng ospital, wala akong kasama. Siguro tatanungin niyo bakit hindi ang mga anak ko. That time, ang mga anak ko, itong bunso ko, sobrang ubo na, kasi ang bunso ko mga kaulam, meron siyang history ng bronchitis. Sabi ko sa asawa ko, huwag na. Kasi baka mamaya mahawa ako ng ubo. Hindi ako po pwedeng umubo mga kaulam. Hindi ako po pwedeng umubo. Silang magkapatid noon meron. Sabi ko, huwag na. Hindi pwedeng magbantay ang mga anak ko ng sobrang ubo. Baka ako'y mahawa ng ubo. Hindi ako pwedeng uubo. Kasi nga, baka matanggal yung tahi. So, hindi pwedeng magbantay ang mga anak ko noon. Tsaka na ano kami na baka matakot pag nakita nila yung operation. Tapos, ito na naman, sabi ng asawa ko, nakakasama naman ng loob, sabi niya. Hindi ako makalabas masyado. Hindi ako makalabas, may importante lang ako. Siguro mga 2 hours lang to, sabi niya. Kasi ayaw kitang iwanan. Dahil pag magbabanyo kasi nung iyong, sinong aalalay sa iyo, ganyan.
Ito na, sabi ko, tawagin mo si Miss Nurse. May sasabihin tayo. Di tinawag na namin yung nurse. Sabi ng asawa ko dun sa nurse na, pwede lalabas lang ako ng 2 hours. Meron akong asikasong importante. Tapos pag may kailangan yung asawa ko, pwedeng alalayat. Sabi ng nurse, no, no problem. No problem. Go, 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 go. I am here. She can call me anytime. So yun, pag may kailangan ako, di ba may mga button naman na pinipress. Sasabihin ko lang sa nurse, I want to go to the toilet. Ganyan, ganyan. Kasi, hindi na nila, isang beses lang nila ako mga kaulam nilagyan ng diaper. Bawal na. Dahil kailangan pala, bababa ako ng bed, kailangan kong humakbang, kailangan kong kumilos, kailangan kong maglakad. Bawal pala yung naiista ka sa bed. Masama daw pala talaga yung gayon. Eh di sabi ko, sige, okay, fine. Eh, nagkaroon ako ng halo. Nagkaroon ako ng dizziness after. Kinabahan ang mga nurse kasi nagkaroon ako ng dizziness. Eh di nilagyan na naman nila ako ng diaper para sa pag-ihi. Tapos tinawag nila ang doktor bakit ako may dizziness. Eh yun pala, bumaba ang aking blood pressure. Kaya pala may dizziness ako noon. So yun. Tapos, dapat lalabas na kami nung hapon na yun. At sa bahay na ako magpapagaling. Dapat ang labas namin is mga around 2 to 3 o'clock ng hapon. Diyos ko, nakalabas kami mga kaulam, 11 na ng gabi. Dahil yung doktor daw may inoperahan pa sa ibang ospital. Hindi pwedeng hindi siya ang paperman ng documents ko para makalabas ako. Tapos kaya ako very thankful sa kumpanya ng asawa ko. Kasi nung lalabas na kami, may ibinigay na envelope ang nurse. Sabi ng nurse, andito na lang yung lahat-lahat ng gamot mo. Nandiyan na yung prescription kung ilang beses mong iinumin, anong gamot ang iinumin mo, ganyan-ganyan. In-arrange na daw niya. Tapos sabi ng asawa ko, okay, so we will proceed to the billing department. Sabi ng nurse, no need. Just go to the parking, get your car, and go home. You don't need to go to the billing department because you don't need to pay anything. Mabait ang Diyos, no? Sobra. Tapos, nung umuwi na ako ng bahay, mga kaulam, nung umuwi na ako ng bahay, maniwala kayo, Diyos ko, ang biyanan kong babae, walang patid talaga. Ay, hindi. Ang inay pala, hindi daw nakakatulog ang inay magdamag dahil walang update, walang makausap kung ano nang nangyari. Sabi ko, syempre, wala kayong update. Kasi yung kaisa-isang kapatid dito sa Dubai, wala naman pakialam. Hindi naman niya alam kung ano na nangyari sa akin, kung naoperahan na ako, hindi naman siya natawag. So, hindi ang inay makapagtanong doon sa isang kapatid. Dahil wala namang alam. Hindi naman masasabi ng kapatid ko kung ano na nangyari sa akin. Wala naman silang alam eh. Eh, ang mga anak ko, hindi na rin namin, alam ng anak kong inooperahan ako, tapos nag-send ako ng message sa mga anak ko. So, doon daw nag-message ang inay. So, yun pa ang nakapagbigay sa inay ng update na sabi daw, don't worry Lola, she's okay now. She is out of the operating room, sabi niya, and she is doing good. So, kaya lang ang inay medyo napakali. Tapos, nung pagising ko ng umaga, siguro mga 10, mga 8 ng umaga dito, alas 12 ng tanghali sa atin, nakatawag, nag-video call ako sa inay na hirap na hirap pa ako magsalita. Para lang to make sure na hindi ang inay masyadong mag-alala sa akin. Parang gusto ko lang marinig ng inay ang boses ko, makita ng inay ako sa video call na okay. Tapos nagbabay na rin ako kasi, alam niyo yun, antok na antok ako lagi nun dahil siguro sa anesthesia o ano. Pero mga kaulam, nung natanggal na ang anesthesia, sobrang kirot talaga. Sobra yung kirot na parang, alam niyo yung parang mga 20 na langgam na kinakagat ka dito. Parang hile-hilera yung, feeling ko parang hile-hilera yung langgam at kinakagat ako. Pero may binibigay naman sa akin ang mga nurse na gamot na huwag para hindi ko maramdaman yung sakit na iyon. Grabe. Yun ang aking first ever and I hope and hopefully the last ever major operation. Sobrang tapos mga after a week na naoperan ako, dumating ang mga inay. Tsaka yung dalawang kapatid na babae, dumating naman sila dito. Pero ako mga kaulam, 3 days pala ang nang naoperan ako. Naglilinis na ako ng bahay, nagluluto na ako ng pagkain ni Ibrahim. Tapos after a week, nakakapagmaneho na ako. Kasi sabi sa akin ng doktor, after 3 days bumalik ako kasi nilinis nila, tapos pinalitan nila ng tapal, sabi nila. Sabi ng doktor, gawin mo yung mga normal mong ginagawa sa buhay, wag kang uupo, tapos magmumukmuk ka, wag ganon. Sabi ng doktor, magsalita ka, i-exercise mo ang boses mo, dahil baka mawala yung boses na yan, dahil takot ka magsalita. Tapos ano yun noon, after a week, ginawa ko talagang normal na,
nagluluto ako, nagdadrive ako, namamalengke ako, nag-walking ako dyan sa labas, ganyan-ganyan. Tapos yun, 1 month akong hindi pumasok sa trabaho. Kasi sabi ng head namin, Miss Daisy, huwag ka muna pumasok kasi dito sa school masa-stress ka, magsasalita ka na magsasalita, baka magka-depression pa. Sabi niya, make it, kasi dapat 2 weeks lamang. Tapos sabi ng head namin, make it 1 month. Sabi ko, okay, fine. Doon sa 1 month mga kaulam, kalahat, 15 days lang ang bayad ng buo, tapos yung 15 days kalahati. Sabi ko, sige na, okay, nalaban na lang sa kalahating bayad. Basta makapag-enjoy lang ako dito sa bahay. And then, ito na, the rest is the history na tingnan niyo, hindi niyo halos makita ang peklat dahil nga sobrang galing ng doktor na may para sa akin. Sinabi sa akin ni Dr. Eugene ang pangalan, sabi, sobrang gwapo mga kaulam ng doktor talaga, promise. Sabi niya, I can promise you, wala silang mababakas na operasyon mo. I will make it, yung wala daw scars. Magaling siyang tumupad ng pangako. Hindi talaga, baka hindi siya manluloloko. Ginawa nga talaga niya. Sabi niya, I will make it. Tapos doon pa ako natakot mga kaulam kasi meron siyang binutasan ako dito. Banda dito, binutasan ako. Tapos, may hose na may dugo. Tapos, yung hose na yun, para may bote akong bit-bit parati everywhere. Sabi ko, para saan to? Nahihirapan ako laging bit-bit, ganyan-ganyan. Nung nasa ospital ako, tapos sabi niya ng doktor, ano yan? Hose yan para hindi bumara ang, kunyari may namuong dugo, babara sa ugat, para maiwasan. Kaya may ganyan ka. Sabi ko, okay. Siyempre, hindi ako pwedeng makipagdebate sa doktor, gwapo Ang gwapo talaga, promise. Ang bata pa nang umopera sa akin. Hindi nga maniwala, nung pinakita, sabi ko kay Ibrahim, yun yung mag-uopera sa akin, nung dumaan sa harap namin ganyan. Sabi niya, really? He's very young. Sabi ko, of course, and he's very handsome. Napatingin talaga si Ibrahim sa akin ganyan, yeah, he's very handsome, sabi ko sa kanya. Sabi niya, okay. Ayun, ang aking ang haba ng New Year's resolution ko. Sobrang inihaba ng New Year's resolution. Nag-umpisa sa New Year's resolution, napunta sa operasyon. So yun, sabi ko nga, Nora, from 2026, siguro muna ako. I will be away from the people na gagamitin ka laang. Parang lalayo muna ako sa mga taong gagamitin ako. Lalayo muna ako sa mga taong ginamit na ako. Lalayo na lang muna ako sa mga taong kilala ka lang pag may kailangan. Kasi tapos naman I have been there, ginawa ko na yung mga bagay na napakinabangan na nila. So, wala naman akong use pa sa kanila. So, I have to keep myself away na. Sabi ko nga, mag-uumpisa na akong magtipid, mag-uumpisa na akong mag-ipon, dahil ngayon ko napatunayan ko talaga sa year ng 2025 na kapag wala kang pera, wala talagang tutulong sa iyo. Walang sasaklolo sa iyo, walang sasagip sa iyo. Yan ay napatunayan ko ngayong year of 2025. Kaya, Daisy, mag-ipit-ipit ka ng pera. Dahil wala ka nang malalapitan na sasagipin ka sa oras ng pangangailangan. It has been proven to me for the year of 2025. Ang sakit sa puso, yung alam mo na nung araw, parang ikaw ang sandalan, and then nung dumating ang panahon na nang humina ka at kailangan mo may masandalan, wala kang masandalan. Ang sakit sa puso nun, promise. Parang yung tama ka, Nora, parang tapos na ako sa kanila. Hindi ko kailangan mga kaulam, hindi ko kailangan na magalit, hindi ko kailangan na magbitbit ng hinanakit, hindi ko kailangan na magbitbit ng sama ng loob. Walang sama ng loob, walang galit, walang hinanakit. Hindi. Ipokrita ako pag sinabi kong walang sama ng loob. May sama ng loob pero hindi galit. Meron akong hinanakit at sama ng loob pero hindi sobra para mag-form ng galit. Parang yung sama ng loob ko at saka hinanakit, parang nag-form lang siya ng isang malaking desisyon na tapos na ako sa kanila. Na wala na akong kailangan, hindi ko nababalikan pa,
hindi ko na sila aabalahin, at hindi na rin ako magpapaabala sa kanila ever in my life. Kasi mga kaulam, bakit ayaw kong magtanim ng galit? Masakit ako magsalita pag galit ako. Sobra akong masakit magsalita pag galit ako. Kaya sabi ko, hindi ako pwede magalit, pero hindi ko kayang alisin yung tanong sa utak ko na bakit gayon? Bakit ganun ang pangyayari? Bakit? Yun ang umano sa utak ko na, okay. Now I know. Ganyan. Ganyan yun nasa utak ko talaga na Tama, Marife. Tama talaga. Na talagang kahapon nga nung naglalakad ako galing sa bahay ng kaibigan ko, sabi ko, ay mag-New Year na, sabi ko, ilang araw na lang, 2026 na. Ano kayang bago? Ano kayang gagawin ko sa buhay ko? Doon lumabas yung sakit ng loob ko na sabi ko, I have to save money for myself and for my family. Kasi pag dumating pala yung panahon, nakakailanganin ko ng pera, wala pala akong malalapitan kahit sino. As in, wala pala talaga. At yan, na napatunayan ko ngayong year 2025. Parang sabi ko, okay, fine. Pero, sinabi ko rin sa sarili ko na ang buhay ko ay buhay ko na ngayon. Wala na rin akong papayagan na mang-aabala pa sa akin kahit na sino. Hindi na ako magpapaabala, hindi na rin ako mag-entertain ng problema ng iba, hindi na rin ako sasakop ng problema ng iba. Siguro naman, sapat na ang 25 years na ipinag-abroad ko, na yung 25 years, halos, hindi ko inisip ang sarili ko. Siguro naman, sapat na yon. Di ba, Nora? Enough na siguro yung silver years na kahit papaano nandyan ako anytime, open hand, lahat, open arm, lahat. Siguro naman pwede na nating tuldukan ang 25 years na yan. Yung mag-uumpisa ako sa unang taon ng 2026, and then ako naman sa sarili ko. At ang mga anak ko naman ang makikinabang sa akin. Actually, inumpisahan ko na nitong December, nag-birthday ang anak ko, binila ko siya ng kwintas, first time ever. Hindi ko naranasan bilhan ng mga ganyan-ganyan ng mga anak ko kasi nga ang pera ko parating nakalaan sa mga tao na pagkailangan, ganyan-ganyan. Pero now and forever, naman ako, sarili ko naman, ang mga anak ko naman, ang asawa ko naman. And masakit man at pipilitin ko, kanya-kanya na muna kami. Yung kumbaga, hindi na muna ako sasakop ng problema ng iba. Mahirap yung pag ikaw ang nangailangan, pag ikaw ang wala talaga. Wala talaga kang malapitan, promise. Bakit kaya gayon, no? Pag ikaw ang may pera, may trabaho, nasa abroad ka, feeling nila ikaw talaga na ang breadwinner. Feeling nila pwede nilang iasa sa'yo lahat. Tayo naman na nasa abroad, tayo naman na mga breadwinner, tinatanggap naman natin yung challenge na iyon. Binibigay natin kung anong kailangan nila. Tumutulong tayo sa abot ng makakaya. But then, hindi talaga nawawala yung panahon na pag ikaw na ang nawalan dahil syempre, tumatanda tayo, hindi na kasing laki ng kita yung dati kasi hindi na kaya ng katawan na magtrabaho ng doble-doble. Tapos ikaw na yung nawalan, tapos syempre nagpapaaral na rin ako ng anak ko, malaki na rin ang responsibilidad namin sa mga anak namin, kakapusing ka. Pero pag ikaw pala ang nawalan, pag ikaw pala ang nagipit, wala ka palang malalapitan. Pero nung panahon na ang lakas mo, na kaya mong ibigay ang lahat, pero hindi mo kayang kuhanin, hindi nila kayang ibigay sa'yo pag ikaw na ang nawalan. Ba't kaya gayon, no? Ako, hindi ko sinasabing hindi ako umasa sa ibang tao. Umasa rin ako, mga kaulam. Umasa rin ako sa ibang tao ng mga panahong nag-aaral ako. Umasa rin ako sa tulong ng iba. Umasa rin ako sa
taguyod ng iba para lang makaraos, ano. Pero, sinigurado ko mga kaulam, sinigurado ko na itong mga taong ito, na nasandalan ko nung panahong walang-wala ako. Mga kaulam, sinigurado ko sa buhay kung hindi talaga sila napapahiya sa akin sa oras na kailangan nila ako. Yun naman talaga ang kaya kong isigurado. Kaya nga minsan, may nagsasabi na sa akin na ikaw masyado akong mabait dyan. Lahat na kada hingi sa'yo, binibigay mo. Ay, hindi nila alam nung akong wala. Nung walang-wala ako, nakakahingi ako sa taong yan. Kahit hindi ko kaano-ano. Oo, nung college ako, may mga kaibigan ako na pag walang-wala ako. Kunyari, may field trip kami, sasabihin ng isa kong kumare, atin ka na, bayaran ko na yung field trip mo, magkano lang yun. Siyempre mga kaulam, kahit may 300 pesos, 350 pesos, bayaran niya ang field trip ko. Ano yun eh, malaking bagay sa buhay ko yun eh. So, itong taong to, nung nagkaroon ako ng trabaho, binabalikan ko. Hindi pwedeng iisnabin. Hindi pwedeng iisnabin yan. At yun kahapon mga kaulam ang tinuro ko sa mga anak ko. Yun kahapon ang tinuro ko sa mga anak ko na kapag may mga taong gumawa sa inyo ng maganda, balikan ninyo. Katulad ng baba, yung baba niya, yung tatay, ang asawa ko, katulad ng baba, parating nakasuporta sa inyo, regaluhan nyo kahit papaano. May mga pera naman kayo, kahit na isang wallet, regaluhan nyo. Itong bunso ang pinakamahilig magregalo. Itong bunso namin, may mga regalo nga sa amin yun ng Father's Day, tsaka Mother's Day eh. Sabi ko, be grateful, tsaka show your gratitude, sabi ko sa mga taong may naiipakita sa inyong maganda. Sabi ko, huwag ninyong tatalikuran kahit kailan. Masama yun. Masama ang tumalikod sa mga taong nakatulong sa inyo. Sinabi ko kahapon sa mga anak ko habang nagpauwi kami. At sana ang hiling ko tumanim sa utak ng mga anak ko yung mga sinasabi ko sa kanila na pag ganyan, be grateful. Huwag niyong kakalimutan yung tao. Diba? Grabe New Year's resolution lang kung saan tayo nakarating. Ako mga kaulam, I can spill out the messages, everything. Hindi, it doesn't matter kung tamaan ka o ano, but that's the truth. Minsan nga, diba, sabi nga nila masakit ang katotohanan, but that's the reality. You did it, you accept the reality. Kahit kung marinig mo man sa ibang tao ang realidad kung ano ka, well, that's it. Let it be. I'm not perfect, of course. I am very far from being one. Very, very far from being perfect. Pero, isa lang ang mga kaulam ang aking masasabi. Ako yung taong ayaw na ayaw kong nakaka-perwisyo ng ibang tao. Promise. Ayaw na ayaw kong nakaka-perwisyo sa ibang tao. At alam niya ng aking mga kaibigan, alam niya ng aking mga kakilala. Si Ibrahim alam yan, pero si Ibrahim lang naman ang aking laging pinaperwisyo. At alam ko naman tanggap ako ni Ibrahim kahit na anong mangyari. Ay siya, mga kaulam, tatawagan ko na ang asawa ko kasi lulutuan to na ng ulam. Tatawagan ko kung kumain na ba siya doon o dito siya kakain dahil nagpa-doktor talaga ang asawa ko ngayon. Bye-bye na mga kaulam. Thank you very much. At maghanda na kayo para sa bagong taon. Maghanda na tayo para sa bagong taon. Kung marami tayong gustong baguhin sa sarili natin sa bagong taon, go! Babush!